Nakakapanlumo itong nangyari kay Dequan Jones. Nakakapanghina nga bilang isang basketball fan ang makita ang ganitong klaseng injury. Napapadasal na lang nga dyan ang kanyang mga teammates. Pati ang kalaban na team ay napapaiyak na lang sa nangyari. Pero hindi mo nga dapat palagpasin ang laban na ito. Napakagandang laban, umabot pa sa overtime. So eto na nga ang labanan ng TNT Tropang 5G at NLEX Road Warriors sa ongoing Governors Cup sa PBA. Nadungisa na nga ang record ng NLEX sa huli nilang game matapos silang talunin ng Terra Firma G, pero kasulukuyan ngang number 1 pa rin sila sa standing sa Group A sa kanilang record na 6 wins at 1 loss, habang ang TNT naman nga ay kasulukuyang pangatlo sa standings ng Group A sa kanila namang record na 4 wins at 3 losses. Well, to start the first quarter ay naging palitan lang nga ang baskets ng dalawang kupunan sa first few minutes. Maaga nga naging agresibo sa opensa itong si Ray ng Batak na agad nagkaroon ng 5 early points. Naging balanse naman nga ang scoring ng NLEX hanggang sa midway mark. Nagkaroon pa ng 4-point shot itong si Dequan Jones. Halos hindi nga nagkakalayo ang score ng dalawang kupunan this quarter. Step up na nga sa opensa ng NLEX sa late minutes itong si Robert Bolick na nagkaroon ng back-to-back basket. Simula nga dyan ay nagkaroon nga ng run itong NLEX papatapos ang quarter, kung saan hindi nga nagtagal ay nagkaroon nga ng 9-point lead ang NLEX after ng first frame, 31-22. Second quarter ay patuloy nga pagkontrol ng NLEX sa first few minutes. Unti-unti na nga lumulobo ang kalamangan ng Road Warriors sa TNT na umabot na sa 14 points. Binubuhay naman nga ni Relin Hollis Jefferson ang opensa ng TNT, pero hirap nga makahanap ng spark sa opensa itong TNT, kung saan na-maintain nga ng NLEX ang kanilang double-digit lead hanggang sa midway mark. Duguan naman nga itong si JB Bahio with under 6 minutes matapos tamaan ng siko ni Hollis Jefferson after ng kanyang layup attempt. Pansamantala nga munang dinala sa locker room itong si JB Bahio para sa further assistance ng medical staff. Na-maintain nga ng NLEX ang kanilang double-digit lead hanggang sa midway mark. Napipiko na nga itong si RR Pugoy sa depensa ni Enoch Valdez, kung saan nag-ahamunan na nga dyan ang dalawang players. Kitang-kita nga itong frustration ni Pugoy kay Valdez, pero agad din naman nga silang naawat ng kanilang mga teammates. Late in the quarter ay bahagya nga nagkaroon ng run itong TNT na nagsimula sa back-to-back 3-point shot ni Ray ng Batak. Pansamantala nga nilang naibaba single digit ang kalamangan ng NLEX. Napapapalakpak na lang nga itong si RSJ sa sideline matapos ang annual play ng kanyang kapatid. Baba na lang nga sa 7 puntos ang kalamangan ng NLEX going to the halftime break, 60-53. Third quarter ay naging back and forth na nga ulit dito ang opensa ng dalawang kupunan sa first few minutes. Though patuloy nga dyan ang paghawak ng NLEX sa kalamangan, pero nakakapanlumo nga itong nangyari kay Dequan Jones. Masakit nga bilang isang basketball fan na makita ang ganitong klaseng injury. Isa nga itong gruesome injury matapos ang kanyang awkward na paglanding. Agad nga diyang inassist ng medical staff itong si Jones, habang ang mga players nga sa loob ng court ay hindi makapaniwala sa nangyari. Pati nga itong si BGR at Ronday Hollis Jefferson ay mangiyak-ngiyak sa nangyari kay Dequan Jones. Dahil nga dito ay safe to say nga na out na this conference itong si Dequan Jones. Pero despite nga sa pagkawala ni Jones ay lamang pa rin nga ang NLEX after ng third frame, 85-79. Fourth quarter ay dito nga paunti-unti ang pagbawas ng TNT sa kalamangan ng NLEX. Tuloy na nga naitabla ng TNT ang game with under 8 minutes matapos ang handball play ni Pugoy. Tumuloy-tuloy na nga dyan ang momentum ng TNT down the stretch. Nagkaroon pa ng 4-point shot si Ray ng Batak, pero hindi pa nga dyan tapos ang laban. Dahil sa crunch time nga ay bahagyang nagkaroon ng back-to-back 4-point shot itong si Robert Bolick para itabla ang score with 2 seconds remaining sa game clock. Bigo na nga magkaroon pa ng game-winning shot itong TNT sa dulo. Kaya naman umabot pa nga sa overtime ang game na ito. Sa overtime period ay dito na nga nakontrol ng NLEX ang game. Umarangkada nga ang kanilang opensa down sa late minutes. Hindi na nga dyan nagkaroon pa ng comeback ang TNT. Kaya naman sa huli nga ay panalo ang NLEX.